Good day, good morning sa inyo guys. Makakapag-ride na naman pero semi-long ride lang din. Dahil nga nung mga nakarang araw maulan din. At nandito ako sa town proper ng Herona Tarlac at nandito ako sa may Herona marker. Kung makikita kahit madaling araw naka-glow up pa. At ayan ang aking bike. Bali sa video na ito pupunta ako sa Mount Pulaylay sa Cuyapon, Nueva Ecija. Tagal ko na rin di nakapunta doon at base sa aking pagsasaliksik marami na rin nagbago. Pandemic pa ako huling nakapunta. Kaya halos lumiliwanag na rin pero tamang-tama lang din ang pag-alis ko sa bahay. At ang ganda ng marker ng Herona sa mga oras na ito. Well, wag na natin itong patagalin. Tayo na at umarga na. Let's ride out! Nagsimula na akong mag-ride out. Bale, galing din ako sa midship nito. Halos konti lang ang tulog ko dahil sa excited akong pumadyak. Gusto ko lang magawa ang ride at hindi naman din ito sobrang layo at hindi rin sobrang lapit. Hindi ko na rin naman na first time sa papadyaking ko ngayon dahil nung pandemic ko pa ito napuntahan. Puro semi-long ride muna ako dahil sa lagay ng panahon at syempre para mai-vlog din yung mga napuntahan ko na puro pictures lang ang meron ako at walang content. Talagang sinanay ko na ang sarili ko na mag-ride na may kasamang pagko-content, pagbablog o pagbibideo para mas maging makatotohanan ang aking ginagawa. Dahil minsan nahuhusgahan din ang mga post ko sa aking social media accounts. Bale, galing ako ng midship kagabi. Ilang oras lang din ako natulog pero dahil sa kaatata na rin pumadyak dahil ito parte na ng aking buhay at kinakailangan ko rin since ako tumatanda na. Ito na lang din ang aking form of exercise kasama ng paglakwatsa at pamamasyal. Pangalawang beses ko na sigurong makakapunta dun sa Mount Pulaylay. Ang tanda ko pandemic pa ako uling pumunta dun tapos may mga kasama pa ako nung time na yun. At nakita ko lang sa mga ibang content creator may mga nagbago na rin sa lugar na yun. Tara, tuloy-tuloy lang ang ating pagpadyak. Bale, dadaan ako sa Pura Tarlac. Tapos, kakaliwa ko diretso sa bayan ng Ramos Tarlac. Tapos, kakanan ako papunta sa bayan ng Anao, diretso sa Nampikwang, hanggang makarating sa bayan ng Cuyapon, Nueva Ecija, kung saan nandun ang aking main destination, ang Mount Pulaylay. Tagal na rin ng una at huling punta ko doon sa tourist attraction na yon sa bayan ng Cuyapon, Nueva Ecija. Dati meron akong mga kasama noon, yung mga malulupit kong kasama at magagaling na mag-isip ng ruta na sa kanila ko na-adapt ang mga ganitong tipo at klase ng rides
na aking ginagawa up until now kahit solo na lang ako. Bale, dadaan ako sa Pura, tapos kakaliwa sa Ramos, diretso sa Anao, diretso sa Nampikuan, at dire-diretso na dun sa bayan ng Quiapo, Nueva Ecija. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses na rin akong nag-bike doon. Maraming beses na rin eh, since hindi pa ako masyadong naglo-long ride. At approaching na ako sa Pura, Tarlac. Alright, tuloy-tuloy lang ako sa aking pagbadya. Enjoying ko lang ang day off. Hindi rin kasi lahat ng day off nakakapag-ride ako. Siyempre marami rin tayong ibang pinagkakabalaan sa buhay. Hindi na bago itong dinadaanan ko dahil nung ako'y baguhan pa, ito yung mga ruta na kung saan nagsimula ang aking cycling journey. Halos marami rin akong naruta noon, kaso nga puro malalapit lang. Halos maumay na ako at hindi na challenging at wala ng thrill, kaya ako'y nagsawa na. Hindi ko nararamdaman ang improvement sa pagiging siklista ko. Ayan, diretso na ako niyan sa bayan ng Ramos, Tarlac. Ito dati yung mga beginner routes na ginagawa ko noong ako'y baguhan pa sa cycling. At lumiliwanag na rin. Medyo shaky lang. Ang hirap din kasing nakapokus ka na sa daan nakawalan ka sa asset. Pero iyak ang iyak. Okay, dire-diretso lang at enjoyin ang padyakan na ito. Kahit na semi-long ride lang. Kasalukuyang binabaybay ko na ang Ramos Pura Road na puro patag lang, pero maganda rin ang view at maganda rin ang pagkakalapad ng kalsada. Paulit-ulit ko na itong binabike nung ako'y baguhan pa at nung pre-pandemic days pa. Kahit ilang beses ko na itong nadaanan, halos di ko na rin mabilang maganda siyang kuwanan ng kahit anong pwede mong magamit na pangkuha. Mapa cellphone, action camera, digicam, panalo naman ang mga view dito dahil sa mga bukirin na nakapalibot sa daan na ito. Approaching na ako sa bayan ng Ramos, Tarlac. Bale, nag-i-improve na rin ang bayan na ito, kahit na ito ay napakaliit at napakasimple lang. Bale, konti lang ang barangay na ito, ngunit nakita ko na mukhang hindi na rin siya napag-iiwanan ng mga karatig bayan niya sa buong probinsya ng Tarlac. At nalagpasan ko na ang town proper ng Ramos, Tarlac. Bali, dinidiretso itong magandang daan na ito patungo sa barangay Panse, Ramos, Tarlac. Ayon sa Google Earth, Linsaw Road ang tawag sa daan na ito. Bali, nandito na sa barangay Panse, Ramos, Tarlac.
Bale, ang susunod na bayan yan Anao Tarlac na. Tapos Nampikuan, Nueva Ecija na. Halos magkadikit lang yung bayan na yun. At susunod na ang bayan ng Quiapo. So hindi naman siguro ko hahapunin nito. Maaga rin akong makakauwi. Pero bago rin siguro kung umuwi, daan muna ako sa bike shop dahil may nararamdaman pa rin akong kakaiba sa bike. Mayroong maingay yung sa likod parang nawalan na naman sa tono. Yung isang araw lang pinatono ko yung harap, ngayon likod naman ang nagka-problema. Pero maayos din yan. Tara, tuloy-tuloy ang ating biyaheng padyak. Let's go. Sa mga oras at eksena na ito iniiba-iba ko ang posisyon ng aking action camera na Sargo A7 dahil umaalog-alog ang mount nito kapag dadaan ako sa mga rumble strips at mga lubak-lubak hanggang mahanap ko ang perfect spot. Ganda rin ng daan dito, napakaluwang. Okay rin naman ang mga bali, kakanan na ako niyan papunta sa bayan ng Anao Tarlac. Merong shortcut dun sa bago makarating ng Barangay Panse, kaso naisipan kong dito na lang sa main road, baka maraming aso dun. Hehe. Okay, let's do this. Pagkakanan ko sa Barangay Santa Ines, Paniqui, Tarlac ay binabaybay ko na itong Anao Paniqui Road at tiyempong may nakasabay akong siklista. Hindi ko alam kung saan siya galing, ngunit nagandaan ako sa bike niya, although ang mga pyesa na nakasalpak ay mga budget meal lang din. Pero napakabilis niya at hindi ko siya maunahan. Ngunit syempre hindi naman kami nagkukumpetensya. Sinama ko na rin siya sa pagkuha ng video kahit wala siyang kamalay-malay since nakatalikod naman siya. Kaya protektado pa rin ang privacy niya. Nandito na ako sa bayan ng Anao Tarlac, ang tinaguriang the ilang-ilang capital of Tarlac Province. Ang fun fact ng bayan na ito halos kadikit lang niya ang town proper ng Nampikuan na halos sakop na ng Nueva Ecija. Bale, may tuturing na rin itong dulo kapag ikaw ay magpapa-eastbound papunta ng probinsya ng Nueva Ecija at pati na rin sa probinsya ng Pangasinan sa eastern side nito. At nandito na ako sa bayan ng Nampikuan, Nueva Ecija, the home of the Holy Face of Jesus. Sa simbahan dito matatagpuan ng Holy Face of Jesus Christ. Pwede siyang haplusin at manalangin. Bagay din itong puntahan tuwing mahal na araw, lalong-lalo na kung ikaw ay nagbibisita iglesia sa Holy Thursday. Bale, nalagpasan ko na ang bayan ng Anao Tarlac at bayan ng Nampikuan, Nueva Ecija. Dire-diretso na ako at susunod na bayan na ang
Kuya po Nueva Ecija. Pagdating ko dun pahinga muna ako bago makarating sa Mount Bulaylay. Medyo mabilis din ang aking biyahe. Nasa 30 kilometers lang ito kung di ako nagkakamali. Para sa akin hindi pa matatawag na long ride yun. Short ride pa rin yun. Pero since iikot din naman ako considered ko na rin itong semi long ride. Dire-diretso lang. Ayan, bale nagpahinga muna ako dito sa isang waiting shed. At nandito ako sa Sitio Maligaya. Hindi ko alam kung anong sakop ito. Sabi ko sa kuya po ko mismo magpapahinga, kaso napatigil din ako dito. Okay lang yan, maaga pa naman. Hindi naman to sobrang layo. Pero for sure mag-enjoy din ako sa aking pupunta. Pahinga muna saglit. Pagkatapos kong magpahinga saglit ay nagpatuloy na akong muli sa aking pagpadyak at dire-diretso na rin ako niyan sa bayan ng Kuya po Nueva Ecija. Approaching na ako sa town proper ng Kuya po Nueva Ecija. Bago ko dumiretso sa Mount Bulaylay nagtambay muna ako, nag-selfie at konting vlogging lang sa town proper. Maraming beses ko na rin itong napadyak, lalong-lalo na since pre-pandemic at nababalik-balikan nung pandemic. Lalong-lalo na nung active pa yung mga dati kong kasamahan na para sa akin malaki ang utang na loob ko sa kanila, kaya ako nakakapag long ride kahit hindi naman nila ito inuobligang hingin. Basta ako, dahil yun sa kanila, kaya ako ito nakamit. At nandito na ako sa bayan ng Kuya po Nueva Ecija. Ito ang kanilang plaza. Napakasimple pero maganda. Ayan yung town proper. Pahinga muna ako dito. Dito talaga dapat ako magpapahinga. Ang problema kasi umidlit na lang ako at hindi natulog ng mahindi. Pero okay lang yan. Hindi naman ako masyadong magtatagal at hindi naman ako hapunin ng hapon. Kuhanan ko lang ang itsura ng town plaza ng Kuya po Nueva Ecija. Ito lang siya, simple lang. Pero maganda rin. Magandang mag-picture-picture. Kaso hanggang dito lang yata ang bisikleta. Meron siyang parkingan. At ayan yung andyan yung munisipyo at yung daan na yon, doon yung papunta sa Mount Bulaylay at palabas din ng bayan ng San Manuel Tarlac. At ayan yung palengke, kaso hindi ako gagawi yan Ayun nga lang ako saglit. Bali, ito ang munisipyo ng bayan ng Kuya po Nueva Ecija. Napakaganda rin. Bali, ito ang town proper pero patukabuhan. Papahinga na ako daw. Diretso na ako sa Mount Bulaylay. Pauwi lalabas na ako ng San Manuel Tarlac. Diretso sa Verona Tarlac. I-landscape lang natin itong munisipyo ng Kuya po. Kasama ang aking bisikleta. Ayan.
ng konti, lalarga na ako at mamamasyal na sa Mount Bulaylay. Pagkatapos kong mag-picture at mag-take ng vlogging sa town proper ng Quiapo, Nueva Ecija, ay dumiretso na ako sa Mount Bulaylay. Nakalocate ang Mount Bulaylay sa Barangay Landig, Quiapo, Nueva Ecija. Bale, didiretsuhin ko lang ito hanggang makarating ako sa may bungad. Kapag kasi kakaliwa ka didiretso ka na ng bayan ng San Manuel, Tarlac. However, malayo-layo na rin ito at sulit na rin. Hindi nga lang sobrang long ride katulad ng mga ginagawa ko nung mga nakaraang rides ko. Mahaba-haba rin ang daan bago ka makarating sa bungad ng Mount Bulaylay. May mga kabahayan din dahil sakop pa rin ito ng Barangay Landig at katabi rito ang bungad ng Barangay Maykaban, Quiapo, Nueva Ecija. Pagdating ko kitang-kita ko ang mga pagbabago. Malayong malayo nung pumunta pa ako dito way back pandemic days. Mapipil mo rin ang nature habang papasok ka diretso sa Barangay Maykaban sa bungad ng Mount Bulaylay dito sa bayan ng Quiapo, Nueva Ecija. Okay din naman ang mga view. At kung makikita sa eksenang ito approaching na rin ako sa bungad dito sa Mount Bulaylay. Finally, nandito na ako sa bungad ng Mount Bulaylay dito sa bayan ng Quiapo, Nueva Ecija. At dito rin sa bungad ng Barangay Maykaban, Quiapo, Nueva Ecija. Tanda ko pa way back pandemic wala pa yung arpong yan. At dati banda dyan sa bungad ng Barangay Maykaban may paradaan ng bisikleta dyan, yung pagsasabitan at pahingahan din. Laki na rin ang pinagbago. Bawal ipasok ang motor, kaya sabi ng iba pwede naman yatang ipasok ang bisikleta. Selfie muna, then subukan natin at mag-enjoy. Kaya naakyat na tayo at akay-akay ko ang aking bisikleta. Pati siguro pagbaba akayin ko na lang din. Mahaba-haba rin yan. Hindi ko alam kung makukuhanan ko lahat. Pero tara na at umakyat na tayo. Parang naging pilgrimage na rin siya. Parang hawig niya yung nasa Bamban, Tarlac. Although di ko pa napasok yun sana mapasok ko rin yun someday. Ayan, mahaba-haba pa yung akyatin na yan. Yun lang yung bisikleta talaga akain ko talaga to. For safety na rin. Mahaba-haba pa ang aawunin at akyatin na yan. Inaakay ko na lang tong bisikleta ko for safety. At meron na siyang 14 Stations of the Cross. Mukhang naging pilgrimage na rin ang tourist destination na ito. Bagay na rin to sa mahal na araw. Pero yakang-yaka yan. Tulak na lang para safe. Ayan guys, malapit na ako sa itaas at matatapos ko na itong
14 Stations of the Cross na bago dito sa Mount Bulaylay, dito sa Quiapo, Nueva Ecija. May mga bata. Buti na lang malayo sila to keep their privacy. Ayan. Nandito na ako sa dalawang junction na papasok sa tuktok nitong Mount Bulaylay. At ito na yung pinakahuling statue, yung Jesus was risen. Ay, sulit din ng pagpunta ko. Ang daming nagbago. Panalo. Minsan talaga may mga pagbabagong nakakabuti kahit walang permanente sa mundo. Bale, ito ang tuktok ng kanan na junction. Ito yung dulo ng zipline dito sa Mount Bulaylay. Mamaya punta naman tayo dun sa zipline. Tapos pahinga. Then uuwi na tayo. Pag may oras pa, daan ako sa bike shop. Meron lang akong papacheck sa aking bisikleta. Tingnan natin yun. Feeling ko ano lang nandyan eh. Generator lang ata. Tara. Tingnan natin. Ayan, silipin na lang natin at iwan na lang natin sa baba yung bisikleta. Baka mamaya ay restricted area pala to. Mukhang restricted area na to eh. Kasi tower yan eh. Tunala ako sa zipline. Huwag na akong tutuloy dyan. Balikan na yung bisikleta sa baba. Baba na ako ulit doon sa may Jesus is risen. Tana tayo sa may zipline. Siguro may matatambayan naman doon. Tanda ko doon kami nagpicture ng mga kasama ko noon. Tara, akyat na tayo. Pahinga, tambay, tapos mamaya uwi na. At nandito na tayo sa tuktok ng Mount Bulaylay. Ipapakita ko sa inyo ang magandang view. Ayan, no? Kaganda. At sa kabilang bundok na yun kung saan ako nanggaling, yung hindi ko na tinuloy na feeling ko restricted na dun eh. Pero palagay ko may ganito rin dun. Hindi ko na lang pinuntahan. Tara, mag panoramic at landscape tayo. Ayan. Makikita sa baba yung town proper ng Quiapo, Nueva Ecija. Dito yung view deck. Ayan yung bike. Napakatahimik. Dito ako galing kanina na hindi ko na tinuloy puntahan. Pahinga muna saglit. Ayan yung bike ko. Nakapagtanong ako sa mga ilang tao dito eh. Ganito lang din pala makikita mo dun sa hindi ko tinuloy. Pag sinipag pa ako eh try kong balikan. Mukhang hindi ko napupuntahan yung itaas. Bumalik ulit ako kaso may bumungad na aso at tumawol-tawol sa akin. Medyo delikado na. Di bale, nakakuha naman ako ng magandang view. Tara, baba na tayo at tayo umuwi. Ayan, pauwi na ako guys. Sulit naman ang pagpunta kahit di ako nakapunta doon sa kabila. Wala eh, may kumpuruntang aso sa akin. Kaya bumaba na lang din ako. Di bale, may mga pictures naman ako at na-vlog ko naman.
Tara, let's go home. At nakababa na ako mula sa Mount Bulaylay. Pauwi na ako at ako'y magsushortcut na pabalik sa Herona, Tarlac. Palabas na ako ng Barangay Landig at didiretso sa bayan ng San Manuel, Tarlac. Binabaybay ko na itong Kuya po San Manuel Road. Kung makikita sa eksena dadaanan ko ang ilalim ng Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway or TP-LEX for short. Dati ko nang nadaanan ang mga barangay dito o shortcut na ito palabas ng bayan ng San Manuel, Tarlac. Ang huling bayan ng Tarlac kapag ikaw ay magpapanorte. Sa kabila ng ganito lang kalayo ang aking pinadyak, ako'y nasatisfied naman dahil na-amaze ako sa pagbabago doon sa bandang Mount Bulaylay. At nandito na ako sa Barangay Santa Maria, San Manuel, Tarlac. Bale, dire-diretso na lang at lalabas ako sa town proper ng San Manuel, Tarlac at tatawid sa MacArthur Highway. Dire-diretso na pauwi sa Herona, Tarlac. At konting padyak na lang, lalabas na ako sa MacArthur Highway dito sa town proper ng San Manuel, Tarlac. Tapos, dire-diretso lang yan. Nandito na ako sa bayan ng San Manuel, Tarlac. Kung makikita binabaybay ko na ang MacArthur Highway. Dire-diretso na ako niyan. Ngunit nag-stop over din ako sa isang 7-Eleven na along MacArthur Highway. Di ko lang alam kung anong exact na barangay pero ilang beses ko na rin naging stop over yun kapag ako'y nagpapanorte. Ayan, lagpas na tayo ng San Manuel, Tarlac. Bale, 2 bayan na lang at makakabalik na ako sa Herona, Tarlac. Talagang semi-long ride nga ang kalalabasan dito. Pero sulit din ang pagpunta. Ang mahalaga exercise ka na. Pumasyal ka pa. Puro ka pa. Please. Pasyal. Malapit na ako sa bayan ng Mongada, Tarlac at binabaybay ko na itong MacArthur Highway. Malapit na rin ako makarating sa boundary or arco nito. Ngunit hindi siya nakuhanan sa video dahil yung angle nakatutok sa mismong kalsada. Pero hindi naman sobrang babang-baba kasi natatamaan ng aking baba ang posisyon na yan. Kaya ganyan ang pagkakuha. Saglit at pinend na nga at lalarga na ako ulit pauwi sa Herona, Tarlac.
Nagmerienda lang ako dun sa may 7-Eleven na along dito sa MacArthur Highway, banda dito sa bayan ng Moncada, Tarlac. At malapit na rin ako mag-approach sa mismong town proper dito. Isang bayan na lang ang lalagpasin. Ngunit bago ko umuwi, dumaan muna ako sa pinakasikat na bicycle shop dun sa bayan ng Paniki. Traversing na ako dito sa eksenang ito sa town proper ng Moncada, Tarlac. At unti-unti na ring umuunlad ang bayan na ito. Halos pansin ko, karamihan ng bayan sa buong Tarlac mukhang umuunlad naman na. Yung iba kasi nagkakaroon na rin ng mga convenience store at mga kanya-kanyang fast food. Hindi na ako nasisimplihan dito sa bayan ng Moncada, Tarlac sapagkat marami ring mabibilan dito at magkakaroon na rin ng dalawang fast food in the future. Tuloy-tuloy lang sa pagbaybay sa kahabaan ng MacArthur Highway at dire-diretso ko sa Paniki, Tarlac. Ngunit kumaliwa ako sa may junction para hindi na ako tatawid sa may crossing. At approaching na ako sa Paniki, Tarlac. Ngunit kumaliwa muna ako dito sa may junction, diretso dito sa Barangay Estasyon Paniki, Tarlac, papunta sa isang sikat na bike shop dito. Kasi katulad nga ng sinabi ko kanina ipapacheck ko ang kondisyon ng bisikleta ko. May nararamdaman kasi akong kakaiba at hindi pa mukhang masyadong natono ang rear derailleur ko. Nagbaka sakali ako na baka may mga mekaniko sa mga oras na ito, ngunit sa kasawiyang palad wala akong nadatnan dahil naka lunch break sila. Hindi rin ako nagtagal at ako'y umalis na since pauwi na lang ako at sa ibang araw ko na lang ipapacheck ang aking bike. Nandito na ako sa Paniki, Tarlac. Ito na ang last town to go bago ko makauwi sa Erona, Tarlac. Sulit naman ang ride na ito. Feeling ko nakapag-adventure naman ako kahit ganun-ganun lang. Satisfied naman ako sa makuha ko. At syempre, kahit ganito ang aking mga grammar, proud ako na nag-e-effort ako na gumagawa ako ng mga ganitong content para makagawa ng maraming alaala. Ay, wala naman yung mga mekaniko kaya hindi rin ako nagtagal sa isang bike shop. Lalagpasin ko na ang Paniki at malapit na ako sa Erona, Tarlac. Tara, dire-diretso na to. Ang lakas ng headwind. Di bale, lapit na rin yan.
uuwi na naman akong may ngiti at satisfied na naman ang pangatawan ko, pati ang pag-enjoy ko sa paggala. Sarap talaga yung nag-exercise ka na, gumagala ka pa. At konting tiis na lang makakauwi na ako sa amin. Ngunit malapit ko lang tapusin ang video sa mga susunod na part na ito. Huli na ang magiging eksena dito. At lagpas na ako ng Paniki Tarlac. Approaching na ako sa Verona Tarlac. Dalawang barangay na lang ang dadaanan ko. Ngunit dito ko natatapusin ang aking video. Ako'y nakapag-enjoy naman. Sulit din naman. Maganda rin naman ang mga pictures na ginawa ko dito. At adventure pa rin ang kinalabasan. Although yung sa pampupuntahan ko hindi ko natuloy dahil may na-encounter akong aso. Mahirap na, baka mapano pa. Well, salamat sa panonood. Right, safe sa ating lahat and God bless